So, good morning po, magandang araw sa ating lahat. Gusto ko magpakilala sa mga hindi ko po nakakilala sa akin kasi mga pag-asinatayo ko sa mga ba, kilala nila ako, baka naalala nyo yung pangalan ko. Mga ko pala si Mark Jolo Mendoza. Hello din. Mark Jolo Mendoza. And I am from Tarlac, taga-dito lang po ako. And may background lang po, sa Pogit Servant, and currently, na-appoint po kami together with Ate Maglobo, kung naalala niyo po. Share po sa talk ni Kuya sa talk 2. Kami dalawa po yung head ngayon sa Tarlac. And ang mga take mo sa fair time po kasi alam ko naman po, marami sa atin po yan, pagod, di ba? Iba, malayo na yung nangyari, gusto ng buhay, gusto ng pahinga. So, start na natin siya. So, yung talk 3, alam niyo na yung title, Let Your Light Shine. Pero yung pag-uusapan natin actually dito is not just about the light. Itatagal din natin kung ano ba yung present darkness na kinakaharap natin ngayon dito sa mundo. Ano-ano nga ba yung mga darkness ngayon? First example, yung napaka-common, basic na basic, alam niyo itong lahat, yung climate change. Alam niyo na yan, basic, di ba? Parang hindi na big din sa atin pag narinig natin yung word na climate change. No? Pero, it will just take a closer look at it. Siseryosohin lang natin kung maaralin talaga natin. Napakalaking problema po ng climate change sa mundo. And kinoconsider natin siya as darkness. Bakit po? Tignan niyo po yung panahon yun. Sobrang init na, di ba? Malala na yung init. Lalo na sa mga probinsya siguro, yung kagaya ng Tarlac, ang Kasinan siguro. Sobrang init. So dumadami na yung mga bilang ng tao na namamatay because of heat stroke. Because of dehydration. Diba? So that's a form of darkness po. And mind you po, yung Pilipinas po, it is located in the Pacific Ring of Fire. Alam niyo na yun. Pacific Ring of Fire, ring sa bell, or yung tinatawag ng Pacific Bell, na kung saan 75% ng lahat ng volcano, ng 75% ng mga volcano sa buong mundo matatagpuan dito. So imagine nyo, malapit lang natin sa mga volcanoes. And being in the Pacific Ring of Fire, prone po tayo sa mga natural disasters like super typhoons. Dati tayo kung yung super typhoons na dahil sa climate change. So mga earthquakes, yan. And that's a form of darkness. And sa Pilipinas, there are about 24 active volcanoes. So, ganun karami. And ano pa ba? Yung mga common darkness. Ngayon, trending, alam ko alam ito. Yung sa Pogo, sino nakakalala kay Alice Kuo? Nasa Tarlac po yung malapit lang kayo. Gusto niyo siya makita. Tapos ito to, kabilang bayan, normal na. Nandiyan lang si Alice Kuo. So, gusto niyo mo siya makita, punta lang kayo ng visit yun. Medyo ko lang. So, kidding aside, ano po ba? Balik tayo sa nakaraan ng konti. Sa panahon ni Duterte, yung extrajudicial killing. Diba? Although they were drug addicts, kahit drug lords sila, pero hindi pa rin sa panadahilan yun para patayin sila. Do you agree with me po? Na hindi naman tayo kailangan mamatay, kaya meron tayo mga rehabilitation centers. Meron tayong mga prison. Bakit pag ginawa yun, kung papatay ng din pa rin mga tao? Diba? Eh, labag po yun sa kautusan ng Diyos. Alam naman natin. At simulat sa pool, another form of darkness. Poverty and corruption. Simulat sa pool, problema na sa Pilipinas siya. Ano pa? Fake news. Marami na rin yan. No? Ano pa ba? Mental health. Karamihan sa mga kabataan ngayon, especially in our age, nagsasuffer tayo ng depression, anxiety. Meron dito? Feeling ko meron din kasi ako mismo, nakaranas mo. Kaya sa mga nagsabi ko ngayon ako, alam mo na ako. Medyo wala. And ano ba? Dahil nga siya yung mental health, gusto ko panoorin mo actually, gusto ko panood sa inyo sa inyo ng CFL yung movie na Sound of Freedom. Sound of Freedom. Try nyo ako kung meron kayong extra na oras, no? Try nyo panoorin. Na kung saan dun sa movie na yun, binunyag niya yung napakalaking business ng human trafficking. Napakalaking business po ito, especially sa United States. Na kung saan kayo, pag samasamahin niyo po yung pinikita ng NBA, ng NFL, National Football League, yung mga baseball league, yung mga national sports league sa United States, pag samasamahin mo pa yung pinikita nila, mas malaki pa rin yung business ng human
say $150 billion business. So, ang dami pa lang ng traffic ng people. It's 20% of them are children. 20% of them are children, and 57% of them are minors. Sabi ko dun sa movie na yun, sinabi nung protagonist, si Tim Ballard, yung dita, guys. Sabi niya doon, binenture niya, ito yung phrase na sinabi niya na maganda, God's children are not for sale. Agree ba kayo doon? God's children are not for sale. Right. And sa lahat po ng sinabi ko, are we even surprised sa mga darkness na binenture ko? Parang normal na sa atin, di ba? Like for example, nanood kayo ng balita, tatlong lalaki pinatay. Yung isa hinagis. Normal na sa atin yun eh. Hindi na bago sa atin eh. Kasi we were used to it. Parang nagiging habit na natin yung darkness, yung paggawa ng masama. Nagiging habit na ng mga tao. Kasi people prefer darkness than light. Actually, the devil lurks around the earth, trying to destroy us, trying to polarize us, trying to get as many human to hell as possible. Gusto niya mapunta lahat tayo sa impyerno. And at wala, and even in our community, there is darkness. No? Hindi natin makakailayan in a form of disunity, competition, tension among CFL members, etc. Gusto niya i-destroy yung CFL so that he can destroy families, marriages, etc. And we're not surprised. Sabi ko, hindi na bago sa atin. Parang normal na sa atin. Kasi we prefer darkness. And the world is actually waiting for us, waiting for the church to wake up and live our vision. So yung church na tinutuwa niya dito tayo. Gusto ng mundo na out of this darkness, no? Sa kabila ng kinalalagyan ng kadiliman, they're looking at us. Their eyes are on us. They're looking for a reason of hope. May pag-asa pa rin sa puso nila. And let us be there in their darkness to win. That is why yung title ng Tom Cruise, Let Your Light Shine. Brothers and sisters, it is our time to shine. And it's been 7 years ago that the Lord placed the Catholics for family life. No, it is the Catholic Marian, Eucharistic and Marian Communion, which is dedicated to shine the light of the Lord. So, it is our mission to light the world for them, to help them. And imagine if we just do it right now. Kung nagawa natin siya tama, naalala ko yung talk ni Virgin, na minention niya doon, sabi niya, what if, pag pumabutihan lang yung nasa mundo, diba? Walang kasamaan. Diba ang sabi siguro mag-isip, mabuhay, kasi alam mo, wala ka paaway, lahat mahal ka, lahat nagtutulungan, di ba napakasarap? Pero hindi ko lang, hindi yun mangyayari. Hindi yun mangyayari. Yung siguro sa mga real talk lang, hindi yun mangyayari. But that doesn't mean na wala na tayong gagawin. Hindi yun sapat na rason para sabihin natin na wala na tayong gagawin. Since impossible naman pala nung magkaroon ng isip. Wala na lang akong gagawin. Kung na lang ako, yaman lang sila para sila. Hindi po ganun. That's why we are called church. That's why nandito tayo sa CFL. It is for us to live our mission. To shine the light for the Lord. And if we just do it right, and if we are just truly enlightened by the God, we will shine brightly like stars. Umuputi-puti kita. But there is one problem with being a star. Kasi if you are a star, you have the limelight. You have the spotlight. You have all the attention. But does Christ really wants us to be in the limelight? Gusto niyo ba yun? The answer is no. Huwag po natin gayahin yung mga Pharisees, yung mga Pariseo, na pinapakita nila, they are very in public. No? They think of themselves like a lot of people, pero sila gusto yung prosecute Christ. And huwag natin silang gayahin. That's why we should do it in our own way, in a CFL way. Uniquely CFL way, with the right motive po, with the right intentions. Let us be authentic and do as much good as we can. No? And paano ba natin gagawin yun? Ito po yun. Gusto ko ito tandaan ng sabihin, yung mga katagal ko. We should show them what
but don't show off. We should show them, but don't show off. The aim is not to be seen. The aim is not to be seen, but shine the light on Christ so that He may be seen. Ayaw natin yung recognition na sa atin dapat. Na ako magaling ako mag-talk, ako magaling ako kumanta. Magkasali ako ng choir para mapansin ako ng tao na serve ako kay God. Ayaw natin yung recognition na yan. Ang gusto natin ma-recognize si Christ. Kaya dapat i-reflect natin yung light ni Christ. Kasi yung mga light natin sa sarili natin, hirap lang natin kay Christ. Kaya kung nakapagsabi sa akin, natago mo na lang gusto ng alam, Tito Pogi Mark. Yung mga ilaw natin, parang hirap lang natin yung kay Christ. Yung mga kandila natin, sinidil natin, galing lang natin sa Kanya. That's why we should shine for Him. Kaya nga dun sa Rebilang, dun sa Tokpan, yung keywords dapat dun yung match of Christ's name. So your light must shine before others so that they may see your good deeds, and glorify your Heavenly Father. Not glorify you, not glorify us, but our Heavenly Father. And yun lang po, ulitin ko lastly, we should show them, but don't show off. And the aim is not to be seen, but shine the light in Christ so that He may be seen. And before I end this po, gusto ko lang i-share yung konting experience ko sa buhay. Naalala ko nung first time mag-talk sa Pangasinan. Actually, kabado ako nun. Nung binasa ko po yung talk ko, hindi ko siya naiintindihan. Guys, hindi ko siya naiintindihan. Ano ba yung message nito? Hindi ko alam. Paano kaya magsasalita sa harap ng mga tao? Am I really worth it? No? Wala namang worth it siguro. Am I really worth it? So, weeks na yung makalipas, hindi ko pa rin alam kung ano yung talk ko. Hindi ko pa rin siya ma-absorb. Hindi ko pa rin alam kung ano yung message niya. Yun pala yung pagkakamali ko doon, mas na-realize ko kung sinabihan ako ng mga. Sabi niya, anak, para kasi ginagawa ko siya parang obligasyon. Hindi ko siya sinasa puso eh. Tinitin ko siya as parang responsibility ko lang. Sa civil member, kailangan ko mag-talk kasi yung ito. Kailangan ko mag-talk kasi servant ako. Hindi ko siya gawin. Dapat between in our hearts. Gawin natin siya with the right motive, with the right intention. And before I end this talk, gusto ko lang kung mag-reflect kayo sa mga sarili niyo. Na kung saan you realize that it was your time to shine. It was your time to shine and what you did to shine for the Lord. And I hope meron kayong maisip na memories. Kasi kung wala, then yun yung assignment mo. Let your light shine. Thank you so much.